Hi mga mamis! Gusto mo bang malaman kung paano mag-compute or mag-estimate ng SSS Maternity Benefits? So tara, turuan ko kayo. So I'll be using SSSMaternityBenefitsCalculator.com and meron lang tayong mga steps na kailangan mong i-fill up dito para ma-check natin kung magkano yung pwede nating makuha. So sa step number 1, kailangan mo lang ilagay kung anong member type kayo and maternity case. So for example, ayan. So may mga categories dito. I-select nyo lang kung ano yung member categories nyo. So let's say for example, self-employed. And then for maternity case natin, let's say normal delivery or CS delivery. Kung halimbawa ang maternity type nyo is solo parent or miscarriage, i-select nyo lang dito. Sa miscarriage, ang lalabas dito instead of EDD, ang lalabas dito is yung kung kailan siya nangyari. So ilagay nyo lang dito kung kailan nangyari yung miscarriage. So but right now, ang gagawin natin is yung normal delivery or CS delivery. And then, yan, for June 2026, and then show qualifying period. So lalabas dito yung qualifying period nyo is January 2025 to December 2025. So ito dapat yung mga months na meron kayong hulog at least 3 months posted contribution. So posted contribution dapat hindi siya late payment. Sa step number 3, kailangan mo ilagay dito yung mga contribution mo based dun sa lalabas na qualifying period. So kung makikita nyo, ito lumabas dito yung qualifying period mo. And then dito, ilalagay mo dito yung mga contribution mo. So kung hindi mo kabisado yung contribution mo, pwede kang mag-log sa SSS account mo and then click mo lang yung contribution, makikita mo doon kung magkano yung mga hinulog mo per month. So let's say for example, ito. Yan. So let's say ito yung mga contribution ko. Kung halimbawa lahat may contribution kayo, i-fill up nyo lahat ha. And then calculate maternity benefits. So ito yung estimate na lumabas based dito sa contribution na nilagay ko. Ayan. So sa step number 4 naman, lalabas dito yung mga missing months. So chine-check na kasi dito kung ano yung mga missing month mo or kung baka nakalimutan mo lang or kung wala talaga, ayan, mag-a-appear siya dito. So pati yung status. So yung status kung past deadline, so hindi mo na siya pwedeng bayaran. Kung halimbawa may nakita kang within deadline, ibig sabihin, or naka-green, ibig sabihin, pwede mo pa siyang maihabol. And then lalabas dito yung mga deadline niya. So yan. So sa step number 5, mat filing. So kung halimbawa nag-file na kayo, may question tayo dito. So have you already filed mat 1? So i-select nyo lang kung ano yung case-to-case basis to ha. So kailangan nyo i-select kung ano yung sa inyo. Let's say for example, kung nakapag-file ka na, then i-click mo yan, nakapag-file ka na. So kung halimbawa naman hindi pa, ayan, kung halimbawa employed ka before and nag-resign ka and your former employer filed it, yan. So may mga follow-up question din dito ha, based dun sa isi-select nyo na answer. So let's say for example, ito, my former employer or HR filed it before. Then may follow-up question, was your former employer or HR filing within 6 months before your expected delivery? So kung yes, within 6 months, ayan. So kung halimbawa naman no, may mga what to do tayo dito or mga explanation kung ano yung dapat mong gawin. Right, so let's say, yes, I already filed mat 1. And did you receive or seek confirmation? So yes, I have. Kung halimbawa hindi pa, ayan. So may mga what to do dito na lalabas. Ayan, based dun sa answer na sinelect mo. So sa step number 6 is yung DIME or yung disbursement account mo. So dito naman, tinatanong dito kung meron ka nang naka-enroll. Yan. So, yes, I already have an approved. Kung halimbawa naman wala pa, yan. I enrolled but it's still pending. Kung halimbawa no, I still don't have yet. Yan. So, kung halimbawa yes, I have na, yan. Select mo lang, may follow-up question din ulit dito. Kung yung account mo ba sa SSS is matches dun sa DIME mo or dun sa disbursement account mo. So, yes, name matches. Kung halimbawa naman hindi, ayan. So, kung ano yung kailangan mong gawin. And then,
For step number 7, yung checklist natin for Mat2. So, yung Mat2, ginagawa siya after your delivery. So, ito is mga checklist lang siya ha. So, ibig sabihin, pag halimbawa nanganak ka na, or ito yung kailangan mong i-ready after mong manganak. Okay, so ito yung mga kailangan mong ipasa kay SSS. So, some officer or SSS is, meron silang mga additional requirements na hinihingi. Like for example, ang kailangan nila is PSA. So, yun yung kailangan mong i-provide. And then, nilagyan din namin dito yung mga requirements for PhilHealth just in case you are PhilHealth qualified. Hindi ka na mahirapan. So, may mga list na dito na kailangan mo i-prepare para makuha mo rin yung benefit ni PhilHealth. So, ito is very helpful din in case you're going to get to deliver in the hospital or sa mga lying in na PhilHealth accredited. So, pwede ka makakuha ng discount or ma-maximize mo rin yung PhilHealth benefits mo. Ayan. So, sa mga gusto magpa-check ng kanilang MatBen, comment lang or magpa-estimate, comment lang your EDD and your month contribution. And for self-computation, punta lang po kayo sa sssmaternitybenefitscalculator.com. And if ever, halimbawa, kailangan nyo ng extra fund, I have a referral link po dito. I-click nyo lang siya. Mapupunta kayo kay Union Bank credit card site. Wala po tayong commitment dito whether you're approved or not. Pwede po kayong mag-fill up. So, if ever na ma-approve kayo, then you can use it for your delivery or let's say after nyong mga anak. Right? So, please make sure na nakasubscribe din kayo and nakahit yung notification button nyo para in case we have new video, ma-notify kayo. And if you have question, you can comment down below para sagutin po natin.